Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung likod Rundi TV. May nang bago tayo mapatuloy sa ating topic, hingi lang po ko ng konting pabor ha. Sana lang, pakilike lang ang video na ito. Alam ko maraming magre-react sa video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na kay YouTube channel Rundi TV. May nang tuloy na tayo kagad sa ating topic. Kayo lang bahalang umusga, kayo na yung bahalang magbigay ng komento. Kung halimbawa, ito bang si dating Pangulong Duterte, ito ngayong bagong balita ngayon, trending ito mga kababayan ha, na itong si dating Pangulong Duterte may balak nga na tumakbo bilang isang presidente ngayong darating na presidential election ngayong 2028 mga kababayan. May pa ba? May karapatan pa ba? May tsansa pa ba na tumakbo itong si dating Pangulong Duterte? Papayagan ba ng kumilit? Dahil nga ayon sa mga nababasa natin, wala naman hindi nakalagay daw sa ating konstitusyon na pwedeng tumakbo yung isang dati ng halal na presidente, tatakbo pa ulit na pagka-presidente mga kababayan. Pero itong si dating Congressman Alvarez ay abogado ito ha, tayo hindi naman tayo abogado. Nagbabalita lang tayo dito, gumagawa lang tayo ng reaction video kung ano man yung ating naririnig. Ayon kay dating Congressman Pantaleon Alvarez, may pwede pa daw natatakbo bilang presidente ng ating bansa itong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kung kayo tatanungin, payag ba kayo na tatakbo ulit at maging presidente itong si dating Pangulong Duterte sa ating bansa? Kanina nga pumunta ako ng palengke, may nagkikwentuhan doon, nagtitinda ng tuyo. Nagkikwentuhan sila tungkol nga sa nangyaring Quadcom. At pinakinggan ko saglit dalawang lalaki. At yun na nga, matalino daw si dating Pangulong Duterte, hindi daw kaya ng Quadcom, hindi daw kaya ng Quadcom madidikdik si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, pabor yung dalawang mama na yun, nagtitinda ng tuyo. Pabor yun kay dating Pangulong Duterte. Baka pag nalaman nila na may ganitong plano pala, may ganitong balita pala, baka pumabor sila mga kababayan. Pero kayo na lang yung bahalang umusga kung may karapatan pa ba, kung pwede pa bang bumalik itong si dating Pangulong Duterte bilang isang presidente at mamumuno ulit sa ating bansa mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin sabay-sabay na natin itong panoorin. Meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? June ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former President, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n, walang pera yan. Kung ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo.
Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Ano? Ganun na lang. Ano? Apa. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Doon batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang Bagyong Pepito. Balik sa Jude. Oo, Rosalie, ibig sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte si Congressman Pantaleon Alvarez? Silang ba yun o meron siyang kasama? Doon sa mga inilabas na pahayag ni Representative Alvarez, sa kanya nagmumula yung issue na yon na may possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. So sa kanya nagsisimula yung usapin na may posibilidad na pwedeng ulit tumakbo ang dating Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi sa pagkakatanda ko, mula ako yung naging bata, 1987 Constitution hanggang sa ngayon, hindi naman ako abogado, pero tanda namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pwedeng mag-re-election ng isang presidente. Lalo nakatapos siya ng kanyang term. Yung sinasabi ni Representative Alvarez nga na isa rin naman siyang abogado, no, na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto, dahil maaari ngang maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto. Ngayon, kung sakali nga na ito naman ay speculation lang, na kung sakaling nga tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Duterte, bahala na anya ang korte ang magdesisyon kaugnay nito. Dahil sa paniniwala niya bilang isang abogado, yung isinasaad ng konstitusyon para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi pwedeng muling tumakbo. Pero yung mga nakapagsilbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative Alvarez, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. Yun nga, medyo matinding question yan sa legalidad kasi nakalagay sa konstitusyon natin anytime pagkatapos ng yung termino. Yun ang siguro yung korte na yung bahalang magdesisyon dyan at yung komili kung papayagan ba nila ulit na tumakbo itong si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. At itong si Congressman Pantaleon Alvarez, abogado din naman ito, may alam din naman ito sa batas, tayo naman ay hindi natin alam. Tingnan na natin. Marami din naman siguro sa ating mga kababayan na gusto nila, pero marami din siguro na ayaw lang makabalik itong si Pangulong Duterte sa Malacanang. Marami din sigurong mga talagang kukontra nitong mga kababayan. Isa na nito itong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Nagtaka lang din ako, no? Bakit ba kinuha ng Quadcom itong si Trillanes na noon pa naman ay talagang naglalabas na ito ng fake news. Sinungaling talaga ito. Nagtaka lang ako bakit pinahalagahan pa nila itong mga ipinipresenta nitong si Trillanes
ng mga tao na sinasabi na, katulad nitong si Matubato, si Las Cañas, na sinasabi niya na ito talagang mga membro daw ng mga DDS o Davao Death Squad, mga kababayan. Samantalang noon, ito ipapakita ko sa inyo yung video na tinuligsa, binanata na ito noon ni Congressman Erwin Tulfo. Dahil nga, itong si dating Senador Antonio Trillanes, ito daw talaga yung nagpapakalat ng fake news. Kung mayroon mga ibang nagpapakalat ng kasinungalingan, itong si Antonio Trillanes ay siya talaga yung ama lahat ng mga kasinungalingan. Ayun kay Congressman Erwin Tulfo, mga kababayan. Ito panoorin natin ito. Ibabalik lang natin para naman maalala ng ating mga kababayan kung anong klaseng tao itong si Antonio Trillanes na pilit na ibinabagsak ang mga Duterte, mga kababayan. At ayun nga kay dating Pangulong Duterte, kumukubra ito ng bayad kay di pa naman sigurado yun lang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko naman sinasabi na totoo yan. Kumukubra daw ito ng bayad galing kay Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Senator Trillanes naman, sir, alam niyo hindi lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang stupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mariosep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga tingin ko kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Dapat ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa ang sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Anong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So fake din ho yun, sir. Naisahan mo kami, nalinlang mo kami. Ikatlo, sir, anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado, si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari? Bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo. Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Man Scarpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6.something billion. Sila ang nasa likod niyan, Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Anong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi,
narinig niya lang. Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba, narinig ko hearsay po na, at saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Mans Carpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara, o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod ng shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ngayon, nung kinumpronta na, napahiya ka, dinapahiya ka na naman. Sinabi, hearsay po. Ikaw, sir, yung source ng mga fake news, huwag mo akong babaligtarin at sasabihin mo, I am the source of fake news. Dahil ikaw, kung source ako ng fake news, ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ikaw ang founder ng fake news. Ikaw ang father of all fake news. Ikaw ang nag-imbento ng fake. Kaya nga mga kababayan, nagtaka din ako nitong Quadcom na ito. Bakit ba ipinatawag pa nila itong si Trillanes dyan sa Quadcom hearing nila na sinabi naman noon sa Senado na walang kwenta yung kanya mga inilabas na mga dokumento. Yung pala yung BPI, nagsalita na din pala na wala talagang bank account itong si dating Pangulong Duterte. Kasi ang pagkakaalam ko kasi noon, pumirma na ng waiver itong si dating Pangulong Duterte. At walang nakita, walang nakuha itong si Trillanes. Tapos ngayon, binuhay ulit ng Quadcom na ito. Kaya dito talaga ako, naasar ako dito sa Quadcom na ito. Kasi nga, pinipilit nila na noon na itong si Trillanes, mabuti kung hindi nila alam na talagang nagkakalat ng fake news itong si Trillanes at tapos pinapahalagahan pa nila. Ang pagkakalam din natin itong si Trillanes ay laging nandyan sa Quadcom hearing na yan, nandyan daw sa mga kwarto ng mga chairman dyan ng Quadcom, nakikipag-usap daw kasi nga kumukuha ng transcript para doon sa ICC para ipapadala, nakikipagsabuatan itong mga kababayan traidor. Noon pa naman traidor talaga itong si Trillanes mga kababayan sa ating bansa. Kaya nga dapat itong si Trillanes hindi na ito pinasama diyan, hindi na ito pinatawag diyan sa sa Quadcom committee na yan, sa Quadcom hearing na yan. Kasi nga ano ba namang saysay ng isang dating sundalo na dating senador na isinuka na ng taong bayan. Sa pagkakalam din natin ngayon dun sa Caloocan talagang matatalo itong si Trillanes. Hindi ito mananalo, napakababa ng kaniyang survey doon. Hindi daw talaga mananalo kay Along Malapitan. At ako rin, taga doon ako dati. Doon ako nakatira nga. Matagal ako nakatira dyan sa may Caloocan. Kaya walang panalo yan si Trillanes. Nanaginip lang yan. At ang pagkakalam din natin, parang front lang ni Trillanes na kunwari, tumatakbo siya ng pagka-mayor dyan sa Caloocan para hindi nga siya masita na siya talaga ay nakipagsabuatan dyan sa Quadcom na yan. Yan din yung ating nakukuhang mga sabi-sabi, mga kababayan. Yun ang kayo na lang yung bahalang umusga. At talagang bakit pa? Isa pang nabupunan natin, yung nangyaring Quadcom hearing, bakit ba magkatabi itong si dating Pangulong Duterte, itong si dating Senador Leila de Lima, na talaga namang magkaawayan? Bakit itinabi nila yung dalawa na yun? Ang utak ng mayroon itong Quadcom na ito. Tapos si Trillanes, ilang pagitan lang. Muntik tuloy mabato si Trillanes ng microphone ni dating Pangulong Duterte. Kasalanan ng Quadcom yun. Sinasabi nila kasi yung isang linya, nandoon yung mga congressman, isang linya, nandoon yung dapat pinaghiwalay nila. Kasi nga, pangit din naman tingnan. Kaya nagulat din ako, magkatabi si si Pangulong Duterte at saka si dating Senador Leila de Lima, na talagang alam naman natin kung gaano yan kagalit si dating Senador Leila de Lima kay Pangulong Duterte. Baka mamaya kalmutin, matanda na si Pangulong Duterte, baka mamaya kalmutin ni dating Senador Leila de Lima, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at may naririnig na ako nagsisinso, masyado nang maingay. At bago tayo magtatapos ay shout out ko lang si Ma'am Berjever Religious ng Apulilan, Bulacan, si Ma'am Joyce ng Japan, si Ma'am Susan 786 at si Edisa Borbi, si Lods Rosalie Malit, kay Susan Managbanag, wala na daw akong views, wala na kasi nagsilayasan nagsilayasan na yata yung ating mga subscriber dahil ayaw nga talaga, ayaw ng iba na babatikusin natin yung
administrasyon ni Marcos. Pero anong magawa natin? May nakikita tayong kamalian, hindi naman pwede nating hayaan lang. At for the views na lang tayo, hindi po pwede yun. Kahit na wala tayong views, basta na ninindigan tayo sa tama. Sabi nga, ayun nga kay Ted Filon, kailan ka ba magsalita? Kung talaga kung yung ating bansa ay wala nang magagawa talaga, magsalita ka na habang may panahon pa. Yun ang shoutout na rin kay Bini Igam, shoutout ha. Sana mag-aklas na yung military, sobra na ang kabulustugan ng kabulustugan ng gobyerno na ito. Kurap lalo na sa huwad ko, mabilyon-bilyon ang pera namin, tapos baha, may maraming napatay at na mga tao na saan napunta ang pera namin. Yan ang nasaan na ba talaga napunta? Nasa pulsa nila. Bini Adcom, nasa Bini Igam, nasa pulsa nila. Yan ang dito na lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.